China pinalilibutan na ang buong Pilipinas. Nakita na naman sa Ayungin Shoal ang monster ship ng China. 10 araw na raw yang nag-iikot sa mga teritoryo ng Pilipinas. Pananakot ang intensyon ng China sa paglalag ng tinaguriang monster ship ng China Coast Guard sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Naka-alerto na ang PCG sa Palawan para bantayan ang kilos ng monster ship. Ang nakakabahala, namataan ito sa 37 nautical miles lang mula El Nido, Palawan at paikot-ikot sa West Philippine Sea. Consider this as alarming at kung patuloy na lalapit pa siya, the Philippine Coast Guard will be deploying our Coast Guard vessels to interdict itong China Coast Guard monster ship. Sa laki nito, the monster ang binansag sa dambuhalang Zhao 2 class Chinese Coast Guard Ship 5901. Kung itatapat dito ang pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa na habang 97 meters, lagpas kalahati lang ito sa barko ng China Coast Guard. Linaw raw na layunin ng China na takutin ang Pilipinas. Makabagong gunboat diplomacy raw ito o banta ng pananakot ng malaking bansa sa maliit na bansa. Maaaring paraan daw ito ng China para piliting makipag-usap at umayon sa kanila ang Pilipinas. Ang nasabing barko ay bahagi ng pinalakas na presensya ng China sa West Philippine Sea na nagdudulot ng tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas. Ayon sa ulat, ang barko ng China Coast Guard ay kasalukuyang nagmamanman sa paligid ng Ayungin Shoal. Ayon kay Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard, walang dahilan ang China upang magreklamo tungkol sa presensya ng barko ng Pilipinas sa Ayungin dahil ito ay nasa loob ng teritoryo ng bansa. Nakumpirma rin ang presensya ng 4 na warships ng China malapit sa Balabac, Palawan. Kabilang dito ang 2 destroyer at 1 frigate ng People's Liberation Army Navy. Ang insidenteng ito ay naganap ilang araw matapos ang pagharas ng China Coast Guard sa mga tropa ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Kaya ang Japan, para magkaroon din daw ng kakayahan ng Pilipinas, sinabi ng Japan na posibleng magbibigay sila sa Pilipinas ng defense equipment gaya ng radar. Yan ang mga nasabi ng mga mambabatas mula sa Japan. Kinondena rin ng mga mambabatas ng Japan ang ikinilos ng Chinese Coast Guard sa Ayungin Shoal noong June 17, 2024. Nadadama din daw ng Japan ang sinasapit ng Pilipinas dahil sa pagkuha ng China sa teritoryo sa West Philippine Sea dahil sila rin ay inaagawan din ng mga Chinese ng teritoryo na malapit lang sa boundary nila. Ito ang Senkaku Island. Kaya isinusulong din nila ang bersyon nila na Reciprocal Access Agreement RAA sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Mag-uusap ang Defense at Foreign Secretary ng Pilipinas at si Defense and Foreign Ministers naman ng Japan. Gaganapin yan dito sa Pilipinas sa July 7, 2024 at tatalakayin pa ang defense at security issues. Samantala, ang Amerika naman, diniretso na ang China sa pag-uusap sa telepono ng US Department of State Deputy Secretary at ng Executive Vice Foreign Minister ng China. Nababahala na ang Amerika sa marahas na hakbang ng China sa Ayungin Shoal at iginiit pa ng Amerika sa China na matibay ang commitment nito sa Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Sumagot naman ng China, dapat na umanong itigil ng Amerika ang ginagawa nitong pagsuporta sa umano'y pag-uudyok ng Pilipinas. Sa silangang bahagi ng Pilipinas, Eastern Philippines, na mayroong isang survey ship ng China na nakita sa Benham Rice, na kilala rin bilang Philippine Rice, ay isang malawak na undersea region na matatagpuan sa silangang bahagi ng Luzon sa Pilipinas. Ang lugar na ito ay kinikilala bilang bahagi ng Extended Continental Shelf ng Pilipinas ng United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf CLCS noong 2012. Noong 2017, iniulat ng mga opisyal ng Pilipinas na mayroong isang survey ship ng China na nakita sa Benham Rice. Layunin ng China sa Benham Rice, paggalugad, ang pangunahing dahilan kung bakit naroroon ang mga barko ng China sa Benham Rice ay para sa scientific research at marine exploration. Mayaman ang Benham Rice sa marine biodiversity at posibleng mayaman din ito sa mineral resources tulad ng natural gas at methane hydrates.
kaya nagkaka-interest ang China dito. Strategic presence. Maaaring bahagi rin ito ng kanilang estratehiya upang ipakita ang kanilang presensya sa rehiyon. Noong Marso 2024, kinumpirma ng Philippine Navy ang presensya ng 2 barkong Chino sa lugar. Ang mga barkong ito ay ikot-ikot sa loob nito. Nagpatupad ng air surveillance ang Navy upang mabantayan ang mga barkong ito at maprotektahan ang karagatang teritoryo ng Pilipinas. Inawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang presensya ng mga barkong Chino sa Benham Rice bilang isang malinaw na pagpasok sa teritoryo ng Pilipinas na nagpapakita ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Ang alyansa ni Kim Jong-un ng North Korea, Vladimir Putin ng Russia, at Xi Jinping ng China. Ang tatlong leader ay nagkakaisa sa kanilang layunin na labanan ang dominasyon ng Estados Unidos at iba pang Western countries. Sila ay may magkakatulad na interes sa pagbuo ng isang multipolar na mundo. Ang Russia at China ay parehong sinusubukan na palakasin ang kanilang presensya at impluensya sa iba't ibang bahagi ng mundo, lalo na sa rehiyong Asia-Pasipiko, kung saan may malaking papel naman ang North Korea. Ang China ang pangunahing kaalyado at trading partner ng North Korea, habang ang Russia naman ay naglalayong palakasin ang kanilang ekonomiyang relasyon sa North Korea sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga produkto at teknolohiya. Ang North Korea ay mahalaga para sa China bilang buffer state laban sa impluensya ng Amerika sa rehiyon, habang ang Russia ay interesado rin sa strategic na lokasyon ng North Korea. Military collaboration. Ang Russia at China ay nagbibigay ng iba't ibang uri ng suporta sa militar at teknolohiya sa North Korea. Ito ay nagpapalakas sa kanilang kakayahang magtanggol at magpatuloy sa kanilang mga programang nuklear at missile sa kabila ng mga internasyonal na sanksyon at kritisismo. Bagaman may pagkakaiba-iba sa kanilang ideolohiya, pareho lamang silang authoritarianism at mga komunismo na handang magtulungan. Noong June 2024 nga, bumisita si Pangulong Vladimir Putin ng Russia sa North Korea. Ang kanyang pagbisita ay naglalayong palakasin pa ang ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa sa harap ng tumitinding tensyon sa Estados Unidos at iba pang bansa sa kanluran. Isa pa sa mga pangunahing layunin ng pagbisita ni Putin ay upang talakayin ang kooperasyon laban sa mga parusang ipinataw ng US at kanluran. Naghahanap ang Russia at North Korea ng mga paraan upang palakasin ang kanilang ekonomiya sa kabila ng mga internasyonal na restriksyon. Binanggit ni Putin na ang North Korea ay nagbibigay ng mahalagang suporta sa mga aksyon ng Russia sa Ukraine at kapalit nito, maaaring magbigay ang Russia ng teknolohiya at ekonomiyang tulong sa North Korea, lalo na sa kanilang mga programang nuclear at missile. Bukod sa mga isyong pang-ekonomiya at militar, ang pagbisita ni Putin ay nagpapakita rin ng isang mas malalim na layunin na magtatag ng isang multipolar world order na batay sa hustisya at paggalang sa soberanya ng bawat bansa na ayon sa kanya ay inaasam ng Russia at North Korea. Ano ang masasabi mo sa mga hakbang ng Russia at mga kaalyado nitong bansa? I-komento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video. I-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless.